po natin na malakas tayo kahit po tayo mahina. Diba? So, kapag po si Kristo ang lakas natin, ngayon naman po ay lalalim pa tayo. Handa po ba kayong lumalim pa? Mayroon pa po ba kayong pwersa sa puso natin? Kasi po, hindi lang po tungkol sa lakas, sa kahinaan, kundi ito po ay tungkol po sa walang hanggang plano ng Diyos. Bago pa po tayo ipinanganak. So, bago ka pa ipinanganak, may plano na po ang Diyos. At sa plano ng Diyos na yun, kasama ka doon sa plano. Naisip na tayo ng Diyos. Bago ka pa kayo panganak, nasa isip ka na ng Diyos. Amen? So, ang tanong, kung may master plan ang Diyos para sa buong mundo, tayo po ba ay bahagi doon o spectator ka lang? Ano yung spectator? Yung alam niyo, hinahayaan mo na mangyari lahat. At pag nangyari, saka tayo pupunta. Ano niyo po ba yun? So, yun po, mga spectator, no? Mga tagapanood lang. So, ano po ba tayo doon sa plano ng Diyos? Tayo po ba ay kasamang gumagawa? O nanonood lang? So, yun po ang tanong natin, no? So, yan po ang sasagutin natin. So, today po, ang ating pong title ng ating sermon ay Ephesians, God's Eternal Purpose. No? Ang Diyos ay may walang hanggang plano o layunin sa bawat isa sa atin. So, ating pong susing talata ngayong umagang ito ay matatagpuan po sa Efeso 1, Gs. Ito pong sabi, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Ito ang panukala ng Diyos sa takdang panahon. Pag-isahin sa ilalim ni Kristo ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Yan o, sabi ko sa Efeso 1, Gs, no? Ang bigyan mo ulit kayo ng konteksto ng ating pong pag-aaralan, no? So, bigyan ko po kayo ng background. So, ito po ay isinulat po ni Pablo ang aklat po ng Efeso. Habang siya po ay nakakulong naman sa Roma. Okay, sumulat siya sa Corinth, sumulat siya sa Roma, nasa Corinth siya. Ito naman po ay nasa Efeso. Nasa Roma naman siya, kaya nakakulong po siya, habang sumulat naman siya sa Efeso, the church. So, ito po ay letter to the church of the Ephesians. Ephesus Church. No? So, mga taga-Efeso po ito. Habang siya po ay nakakulong, at ito po ay, hindi po ito sulat ng problema. Ito po ay sulat ng plano ng Diyos. Kasi yung sulat niya sa Corinto, sulat ng problema. Diba? This time, it's not about the problem. It's about the plan of God. Kasi po, ang mga taga-Efeso, mga Kristiyano sa Efeso, no, ay nandun po sila sa kaguluhan o confusion. Dito muna po. So, nasa confusion sila. Dito sila kasi po, marami po kasi dito na mga maling katuruan. At sila po ay persecuted. Pag sabing persecuted, sila po ay mga sa Tagalog persecution. So, yung inuusig yan. Okay, so, inuusig sila. So, yung umagang ito, kaya po sa pagkakataon po na ito, no, pinili po ng, yan po ang kanyang, yun po ang kalagayan niya. So, si Pablo nakakulong, ang gusto niya po ay mabigyan ng palakasin ang loob ng mga taga-Efeso. Kasi nga, sila ay inuusig. Okay? At marami po mga maling katuruan dito na pumapasok. No? Kaya po, yan po ang gusto niya makita na ang Diyos ay may plano. So, hindi nagkamali ang Diyos sa kanya. So, tingnan po natin ang malaking istorya nitong sinabi ng di Pablo para ma-connect natin, ma-establish natin itong plan ng Diyos. If you will still remember,
Kung natatandaan po natin, sa simula't-simula pa, pinag-aralan natin buong story ng Israel. Until now, Israel pa rin, pero churches ng focus, tama? So makita po natin, pinili ang Israel bilang isang instrumento. Okay? Kaya po pinili ng Diyos ang Israel para gamitin silang instrumento, kasangkapan ng Diyos. Hindi po ending. Ibig sabihin nun, hindi sila katapusan. So ibig sabihin nun, ang plano ng Diyos, hindi lang sila sa kanila. Hindi hanggang kanila lang, kundi maging silang instrumento ng magandang plano ng Diyos. Okay? Pero mga Israelita ay paulit-ulit na bumabagsak. Babalik sa Panginoon, magsisisi, babalik sa kanilang maling gawain, sa kanilang kasalanan, sa pagtalikod sa Diyos, sa pagpili ng ibang Diyos-Diyosan, hanggang magsisisi ulit, babalik na ilang beses po. It's become a vicious cycle sa kanilang buhay. Kaya hanggang sila po ay naipatapon at naipanumbalik ulit sila ng Diyos sa lupang pangako. Pero, makita po natin na bagaman ang Diyos nagbigay sa kanila ng sabihin natin. So yun, bagaman ang Diyos nagbigay sa kanila ng kautusan. Nagigets po ba natin? Nagbigay sa kanila ng kautusan na para po baguhin ang buhay nila. Nakita po? Pero nakita natin, hindi naging sapat ang kautusan ng Diyos para mabago ang kanilang puso. Hindi naging kumpletong solusyon sa kanila ang kautusan ng Diyos. Kaya pagdating po sa New Testament, sa Bagong Tipan, si Jesus, siya po ang naging pangwakas na plano ng Diyos. Nagkaroon po ng katuparan. Yung plano ng Diyos, nung si Jesus ay naparito sa mundong ito at nagkatawang tao na muhay kasama natin. Kasama ng tao. Si Jesus ang tumupad. Hindi natupad ng Israel, natupad ni Kristo. Lahat ng magandang plan ng Diyos. So, dito makita po natin na hindi lamang po para sa Hudyo ang plan ng Diyos, kundi para sa lahat ng bansa. Sa Bible, when you say, to the ends of the parang earth, pag nabasa niyo po yung earth, it means ethnos. Sabi nga natin, ethnos. Pag sinabi natin ethnos, pag sabi pong bansa, hindi lang yan yung bansa na Japan, China, ever. Pag ito po ay tumutukoy sa ethnos, anong ethnos? Groups of people. Nakuha. Sa Bible, kasi yung original na meaning ng ethnos ay groups of people. Anong groups of people? People's group. Grupo ng mga tao. So, makita ko ba natin? Pag sinabi natin na ang plan ng Diyos ay para sa lahat ng bansa, it also speaks of all kinds of groups of people. When we say groups of people, ibig sabihin, hindi na po yung mga katutubo, kundi yung mga kalalanta. Ay, sorry. Katutubo, kapatid ni kalalanta. Ay, joke lang. So, pag sabi na, hindi lang po yung mga people's group na yan. Pag sinabi pong people's group, kahit anong klase ng grupo ng tao, kagaya ng tricycle drivers, magbabalot, street sweepers, yung mga mamalimos. So, kahit mga LGBTQ++, even to them, tagos ang plano ng Diyos. So, lahat ng klase ng tao, kahit yung mga satanista, even to them, even to the most criminal person,
ganun pa rin sa kanila ang plan ng Diyos. Are you getting it? Are you getting it, guys? Kaya po ngayon, di ba, natupad kay Kristo, kaya po si Lord, kung bumuo siya ng mga tagasunod niya. Kaya bumuo siya ng disciple, mga and aside from the disciple, he also developed what we call apostles. Mga sinuko, the sent ones. Bakit? Para po sila ang gagamitin na sa huling panahon. Kaya po tayo napabilang sa katawan ni Kristo. Kaya nung nagtiwala ka kay Jesus, binilang ka niya. Hindi lang sa mga tagapagmana ng biyaya ng binibigay sa Israel, ikaw rin ay naging bahagi ng katawan ni Kristo o tinatawag nating iglesia. So yung iglesia po ay hinati po yan po sa original na salin, yan ay dalawang salita ng Griego. Yung ek at saka kaleo. Sabi nga natin, ek at kaleo. Na pag-ibig sabihin ay who are called out from. Tinawag mula sa. Tayo po ay tinawag ng Diyos, isa-isa, mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan ng Diyos. And that's why we get our church name, Inlight. Dahil tayo ngayon ay nasa liwanag ni Kristo, kaya po tayo ang tunay na iglesia ni Kristo. Amen. Yes! Can you say amen to that? Totoo yun! Tayo ang tunay na iglesia ni Kristo. Kasi tayo po ay nagtiwala at sumusunod at tagasunod ni Kristo. At dahil tayo po ay iglesia ni Kristo, hindi po yung relihiyon, kundi yung tunay na katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin nito, kung tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo, dapat bilang, kaya ang church po hindi po building. Hindi building ang church. The church is those people who committed their faith to Jesus. So we are the church. So kung nasan ka, nandun ang church. Hindi dito ang church. Ito ay lugar lang kung saan nagkatipon ang mga iglesia. So, meaning, we should showcase. Dapat dinidisplay natin si Jesus. Amen. So, ang sentro ng plan ng Diyos ay ang iglesia ngayon. Ako ba? So, hindi building, kundi katawan. Are we getting the point, guys? So, parang blueprint ng bahay yan. Kaya si Kuya Kogi na naman, alam niya yan. Matagal po yan ginagawa. Pero, nung tinayo na ang building, lalo na building, no? Saka mo na po makikita yung buong ganda. Sa blueprint, hindi mo pa ma-appreciate. Diba? Yes. Kaya po, ngayong umagang ito, tutunghayan natin yung magandang plan ng Diyos na to. Una po, ang Diyos ay may walang hanggang plano bago pa po tayo nilikha. Tingnan po natin sa Efeso 3:4 ay 1:4-5. Sabi dito, pinili na tayo kay Kristo bago pa nilikha ang sanlibutan. Remember? Tandaan po natin, take note of this. Bago pa nilikha ang mundo, you were already on God's mind. Amen. Para po kaya po, kasi upang tayo maging pinili niya para maging banal. Pag sinabi pong banal,
Hindi lang po yan basta yung mga hindi nagjo-joke at talaga. Hindi po ganon. Ang banal, meaning to say, separated. Hiniwalay ka, binukod ka para sa Diyos. So, pinili kayo, already on His mind, para maging sa Diyos. Hindi para sa sarili natin, hindi para sa kung kanino man, hindi para sa asawa, sa anak, sa boss, kung sino man, kundi nilikha tayo para sa Diyos. Yun po ang tunay na kabanalan. Ang nais ng Diyos, mabuhay talaga tayo para lang sa Kanya. At walang kapintasan sa patingin niya. Kahit po tayo napintas tibalasan. Kahit po tayo ay maraming kapintas-pintas sa mga tao sa atin. Pero, alam niyo po, sa paningin ng Diyos, wala tayong kapintasan. Lahat maganda. Dahil po sa pag-ibig niya, ay tinakda niya tayong maging mga anak niya. So, tinakda na tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, ayon sa kanyang kalooban at layunin. Napakaganda po. Tingnan po natin itong magandang tingnan po natin para madaling intindihan, himay-himayin natin. So, bago pa nilikha ang mundo, bago pa may bundok, dagat, bituin, bago pa may Israel, bago pa may kasalanan, pinili ka na ng Diyos. Kaya pinili ka ng Diyos kay Kristo. Binukod ka na para kay Kristo. Ulitin natin. Pinili ka ng Diyos, yes, para kay Kristo. Kumbaga, sa dami-dami na nilikha, pinili ka na ng Diyos doon pa. Para ka kay Kristo. Hindi ka pinili dahil mabait ka na. Hindi ka pinili dahil maayos na ang pamilya mo. Hindi po ka pinili dahil active ka sa church, tumutugtog ka pa. Pinili ka dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Pinili ka dahil may plano siya sa buhay mo. Pinili ka dahil nakikita niya na magiging ikaw. Makikita niya ang magiging ikaw. So, alam niya, sa pagdating ng panahon, ito gagamitin ko para sa akin. Kaya yung mga talentong meron ka, yung kaalaman na meron ka, kung ano man nasa sayo ngayon, sinadya ng Diyos, hindi para sa sarili mo, kundi para kay Kristo Jesus. Amen. So, hindi lang po kasalukuyan mong ikaw, maging your future you. Kaya ang una pong katotohanan natin ito, hindi aksidente ang buhay mo. Pasalamat po kayo kung kayo po hindi narinig ito ang sa akin. Narinig ko po sa bibig mismo ng tatay. Masakit po. Sabi ng tatay ko, yun naman si Anthony. Hindi namin yan inaasahan eh. Withdrawal din. Totoo to. Coming from my father. A word coming from your father. Ang dating sa akin. Si Pedro. Hindi ka pinano, hindi ka inasahan. Kaya lumaki po ako na gano'n. Feel unaccepted, rejected. Kaya I know how it feels pag sinabing unwanted. I grew up that kind of in my mind. Nandyan siya. Kaya nagrebelde ko sa mga magulang ko. Pero nung naintindihan ko, yes, aksidente ako sa tatay ko, pero never was accident to God's plan. Amen. Amen? Amen. Aksidente ako sa inyo, yes! But to God, I was never an accident. Hindi siya, oops, baby! Ay extra child.
ating desisyon. Nagkamali kami. Alam niyo po, sa mata ng Diyos, ikaw ay pinili, ikaw ay tinakda, may purpose. Amen? Yes. So, real talk po tayo. Minsan, feeling natin to. Minsan, napipil din natin to. Kahit hindi sinabi na magulang mo. You may feel the same way. Lalo na kapag ang tingin mo, ang tatay at nanay mo, may paborito. Yes. Ito, Feel bad talaga. excuse me po sa mga magulang. Totoo yun, minala sasabihin naman, ay, pastor, may wala akong paborito. Yet, you know what? Somehow in your mind, hindi nyo lang na halata sa sarili nyo. Pero nararamdaman yun. Na meron ka talagang tinatangi. Kasi mabait eh. Kasi ipag eh. Are we getting the point, guys? Are we getting the point? Mararamdaman talaga yan. Na kahit sinong tao. It's all natural. It's normal. It is not wrong. Copy? Are we getting the point, guys? Alam niyo po, yan po yung mga real talk natin. No? Kaya po sa mundo natin, no? Kahit wasak ang pinanggagalingan mo, sabi ng Diyos, malinaw na may patutunguhan ka. Amen. Kahit mali, halpak, lahat ng ginawa ko noon ako, lahat ng ginawa ko, totally wreck sa buhay ko. Pero sa Diyos, may patutunguhan. May saysay ang lahat. Truth number 2, hindi ka po afterthought ng langit. Ay, teka, nga pala. Yung alam yung afterthought, parang biglang, ay, hindi ko sa inisip, oo nga, andyan ka nga pala, hindi ko gano'n. Kasama po tayo sa original na plano. Amen? Nandun ka mismo sa blueprint ng Diyos. Minsan, feeling natin, Lord, late na po yata ako sa plano mo. Parang, teka Lord, parang medyo nalilimot-limutan mo po ata ako. Parang lahat po ng kabats ko, mga kapitbahay ko, pinagpala mo na. Ba't parang po ako? Pati na po lahat, nagagandahan na pong bahay, kami na lang po hindi pa. Again, the point. Pero sagot ng Diyos, hindi ka late. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka late. Sakto ka sa oras ng Diyos. Tandaan po natin, alam niyo po yung time zone? Sabi nga natin, time zone. Ang time zone po, iba-iba. Kagaya natin, sa Amerika po, gabi ngayon. Umaga sa atin. Yun ang tawag na time zone. Pero di ko mo gabi sa kanila, umaga sa atin, huli tayo. No! We are on the same time and season. Nakukuha niyo po ako. Sabay lang po yun. So, hindi ka late. O, sige, tignan niyo po, pag po kayo pumunta ng US ngayon, no? Pag pumunta kayo ng US, Sunday, pagdating niyo doon, Sunday ulit. Pag uwi nyo ng Monday, Tuesday na dito. Nakuha niya. Nakuha niya ka. So, kahit anong time zone siya, nauna man sila sa tingin mo, sabay lang yan sa Diyos. They were never late in God's timing. Kaya mo sila maunang pagkalain. Si Lord may perfect time para sa akin. Amen. May time zone sa akin si Lord. Amen? So, para kung Google Maps yan, nagkakamali ka ng liko. Alam nyo, pag po kayo nag-Waze, no? Nag-Google Maps, no? Pag nagkamali ka ng liko,
nire-recalibrate niya yan. No? Pag recalibrate niya, ilalagay niya ulit ng ibang daan para kung saan ka pupunta. Para sakto po. Doon pa rin ikaw mapupunta. Amen? So, ganun din po tayo. Maaaring po, nagkakamali tayo sa desisyon, pero si God, i-recalibrate ka niya sa plan. Ibabalik at ibabalik ka sa plan ng Diyos. Pero siya nga tada. Are you with me, guys? Yes. Kaminsan galit tayo sa Diyos. Lord, bakit ganito ang buhay ko? Pero kung titignan po natin ang history, pinipil niya tayo kay Kristo. Ibig sabihin, hindi ka pinili dahil magaling ka. Pinili ka dahil kasama ka kay Kristo. Ang kalidad ng plano mo, nakadepende kung sino ang kasama mo. Tama? Tama po ba ako? Tama po ba ako? Amen. Yung kalidad ng mga pinaplano natin sa buhay, depende yan kung sino yung kasama mo sa plano. Tama? Pero remember, kapag si Jesus ang sentro, kahit mabagal, may direksyon. Kahit mahirap, may pag-asa. Kahit may luha, may katuturan. Amen? Kaya hindi mo kailangan patunayan na karapat-dapat ka sa Diyos. Hindi mo kailangan patunayan na karapat-dapat ako sa plano ng Diyos dahil ang Diyos ang pumili sa'yo. Ang Diyos mismo ang naglagay sa'yo sa plano niya. Kung ganon, kaganda, nakakit, no? So kahit gano'n po kaganda, kalinis, at kasigurado ang plano ng Diyos, ito tanong natin, bakit po, Pastor, magulo pa rin ang mundo? Bakit wasak pa rin yung mga pamilya? May mga pamilyang nawawasak. Bakit ang mga tao naglalaban-laban? Bakit parang ang layo ng buhay ko sa plano ng Diyos? Iyan po ang haharapin natin sa susunod na punto. Are you ready? Are you ready, guys? Hold your horses. Kapag may magandang plano ang Diyos, paano ito nasisira sa kami ng tao? Tandaan po natin, ang tao, tinawag sa pagpapala, pero kasi nawala sa direksyon. That's the problem. Kanina malinaw na malinaw, may magandang plano ang Diyos. Tama po, tuwa tayo. Pwede na-inspire tayo agad. No? So bago pa tayo sinilang, may plano ng Diyos. Pinili tayo, tinakda tayo, mahal tayo. Ngayon, ang tanong, kung ganun po kaganda, Pastor, bakit ako pasak ang buhay ko? Ito po ang sagot. Sabi po sa Efeso 1:7, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo'y pinalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan. At ipinatawad sa ating ang mga kasalanan. At ito'y dahil sa kasaganang biyaya ng Diyos. Babalikan natin ito namin. Tandaan natin yung verse na yan. Ang problema kasi ng tao ay hindi po yung panlabas lang. Hindi yung siguro parang ang dami ko pong mga muscles. No? Ang dami kong abs. Di ba laki kong abs? No? Nakuha ko ba natin? Hindi po lang yung panlabas ang problema natin. Ang pinakamalaking problema ng tao, yung panloob. Naiintindihan po ba natin ito? Reality po tayo, mga kapatid. Ang tao tinawag na para sa pagpapala. Pero, naalipin tayo ng kasalanan. That's the very reason kung bakit hindi dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. Dahil ang tao, pinipili mo ang mga bagay na taliwas sa gusto ng Diyos.
niyayakap mo yung mga bagay na alam mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Paano ka pagpapalain ng Diyos kung ikaw mismo ang lumalayo sa magandang plano ng Diyos? Are you getting my point, guys? Are you getting my point, guys? Yan po ang realidad. No? Ang problema ng tao, yun nga, hindi ay panlabas, madalas kasi isip natin, Pastor, ang problema ko po, pera. Ang pastor, ang problema ko po, yung relasyon ko sa ate ko, sa nanay ko, sa kapatid ko, sa anumang relasyon ang gusto mo. Pastor, sa totoo lang, ang problema ko pamilya. Pwede mo sabihin sa akin, Pastor, ako ang problema ko lang naman, yung trabaho ko eh. Pero kung sabi ng Bible, ang tunay na problema po ng tao ay hindi po situational. Hindi sitwasyon mo. Hindi yung sitwasyon mo ang problema. Ang problema natin, spiritual. Kung tayo mismo ay umaayaw sa Diyos. Kung tayo mismo nagmamatigas sa gusto ng Diyos, that's the problem. Kasi kahit anong sitwasyon natin, kayang ayusin ng Diyos. Pero kung ang puso natin ayaw magpaayos sa Diyos, paano tayo magiging maayos? So, hindi po problema ang kulang. Hindi po lang sa kulang sa diskarte ang tao. Ang tunay po natin, kung saan tayo kulang tayo sa kalayaan sa puso. Kasi ang alam natin malaya, ito, I don't know if you can, baka ako lang to, ayaw ko lang. Baka ako lang to. Kasi po, nung bata pa ako, ang definition ko ng dependent, yung independent ko malaya, yung nagagawa ang gusto ko. Kaya kung bata pa ako, yan ang pinaglalaban ko palagi sa magulang ko. Yung magawa ko ang lahat ng gusto ko. Kaya nung nagtrabaho ako, lumaki na ang lakas ng loob ko. Alam niyo bakit? Kasi alam ko, mabibili ko ang gusto ko. Mapupuntahan ko ang gusto ko. Sa mga kasama ko, kahit saan ako gustong sumama, dahil may pera ko. That's my definition of independence. But the reality bites me. Hindi iyon ang kalayaan. Kasi lalong nalubog ang buhay ko sa lahat ng kasamaan sa buhay. At hanggang ngayon po, minsan mayroon pang mga multo na hanggang ngayon ako'y hinahabol hanggang ngayon. Sinisingil ako ng aking kahapon. Pero salamat kay Kristo, dahil yung pala ang tunay na kalayaan, ang nakay Kristo. Malaya sa lahat ng kasalanan na tatali sa akin. Kasi pagkus ka na ginagawa mo ang gusto mo, lalo mong tinatalian, kinakadena ang sarili mo sa kasamaan. Ang nais ng Diyos ngayong umaga, lahat tayo'y lumaya. Amen. Are you getting the point, guys? Kaya po, hindi na po broken ang economy. Ngayon na, habang nakikita ko, si World Bank, binabaan niya ang expectation sa atin na makakabangon tayo. So 5.2 hanggang sa 5.3. Sa amin po na economics major, may ibig malaki po ang ibig sabihin sa amin. Ibig sabihin nun, pag po tayo ang World Bank ang nagsasabi ng pangit ang ekonomiya ng Pilipinas.
it will discourage many investors to come in. Maapektuhan ang ating pera. Maghihirap tayo. Naku, kayo po. Are we getting the point, guys? Pero hindi na po lang yun ang problema ng Pilipino. Ang problema natin lahat, we have the broken identity. Hanggang ngayon, kapatid, hindi mo makakilala ang sarili mo kung ano ka. Hindi mo makita anong dahilan mo, bakit ka ba nasa mundong ito. And maybe that is your question today. What am I here on earth for? Ano ba, bakit pa ako nasa mundong ito? Kaya maraming mga tao pagod, anxious, depressed, halos gusto magpakamatay. Alam niyo bakit? Because they lose their identity. Minsan sinasabi po sa akin, hindi po dito, pasantabi po. Sabi sa akin, Pastor, totoo lang, mabait naman ako. Wala mang bukas ang puwit ko. Ano po, mabait sa kanino? Sa tao? Pero sa Diyos, paano? May mga taong mabait sa Facebook, pero masungit sa bahay. Makapayo. Ay, ganito gawin mo. Sister. Tulungan kita. Pwede ng bahay. Kaya sabi natin guys, no? Balikan natin 1:7. Sabi dito, ang kasamaan po kasi nagdudulot ng pagkakaalipin. Sabi din, no? Pinalaya saan? Sa pagkakaalipin daw saan? Sa kasalanan. Pagkakaalipin daw saan? Kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, ang kasalanan ang nagpapaalipin sa atin. Kung bakit hanggang dyan lang ang tingin mo sa sarili mo, kung bakit hindi ka umangat-angat sa buhay mo, most probably, sin is enslaving you. Inaalipin tayo ng kasalanan. Sa umpisa, alam niyo na totoo lang. Sorry, kami na yan. Sorry. Naano ka? Lidigo. Ayan. So, tandaan po natin, sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, no? Tayo'y pinalaya saan? Sa pagkaalipin sa kasalanan. So, ang kasalanan po kasi ay nagdudulot ng pagkakaalipin. Ang kasalanan, hindi lang po yung pagkakamali. Tandaan po natin, ang kasalanan po ay para siyang kadena. Sa umpisa, akala mo, hawak mo. Ay, minsan akala mo, kontrolado ko to. Akala mo, pantalian lang naman to. Minsan lang, ngayon lang, pastor. Pero tandaan natin, kalaunan, ikaw na ang hawak ng kasalanan mo. Ikaw na ang kinokontrol ng kasalanan mo. Ikaw na ang bihag ng kasalanan mo. Para pong charger na hindi po sinaksak. Parang cellphone lang yan. Kahit gano'ng kaganda ang phone mo, naka-iPhone 17 ka Pro Max, kung hindi naman po nakakapit sa source, mamamatay pa rin yan. Kung wala kang charger, kung walang kuryente. Ganon din po ang tao. Kahit gano'n ka katalino, gano'n ka kaganda, gano'n ka kayaman, gano'n ka magkarami kaibigan, kahit gano'n ka pakasipag, o kagaling sa dumiskarte, kapag hiwalay ka sa Diyos, mauubos ka. Kaya po ang tao, hindi lang po makasalanan, siya po ay alipin.
Mga kapatid, masakit ito pakinggan. Alam ko. Pero kailangan po natin tanggapin. Hindi lang tayo nagkakasala. Tayo'y naging alipin ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, kailangan kang palayain. Tayo po'y naging alipin ng kasalanan. So, hindi sinabi kailangan mong ayusin ang sarili mo. Hindi sinabi ng Bible. Hindi po self-help. Hindi mo magtutulungan ang sarili mo. Dumating po ako sa time na tumindi ko yung aking takot kasi po ako nung ako po'y pagkabata. So, alam ko hindi mo na disclose ko po sa kanya. Kaya alam mo nagkakasawa na po. Pero medyo may idea na siya. Ako po kasi nung ako po'y pagkabata, I was exposed to any kind of sex, even orgies. Alam niyo po, ang takot ko, ano nagkasawa, bigla ko natauhan. Meron akong biglang test, biglang pagkintong test ko. Ganun. Kaya pag may nagkakasakit ako, anti ko ba na. Pero na yung, pero one time. Talagang natatakot ko kasi ko yung magpa-test. Natatakot ako na lumabas, positive ka. Eh, pastor ka. May asawa ka na gano'n. Ayaw kong mapapadama yung asawa ko sa kalukuhan ko. At kasi nag-asawa ka pa. Sabi ko sa sarili ko, magdamay ka pa. Pero alam niyo po, dumating ko sa punto, pneumonia ako, ginagnak ko. Doon po ako nagkaroon ng laksan doon. Kasi nisaksak na ako, pneumonia ako. Sa sobrang takot ko, langsa ko na doon ko, nagpatis ako. Negative. Alam niyo, hindi lang po sa negative. Doon ko nakita gaano kagaling ang Diyos na umahatay na. Amen. Nakita ko, totoo nga may plano ang Diyos sa buhay ko. Amen. Naiintindihan niyo po. Kaya mga kapatid, huwag niyo na po yakapin ang kasalanan. Huwag niyo na po siyang, kumbaga kung kailangan po natin siyang suklaman, kasuklaman niyo po siya kasi wala po siya na idudulot na magandang bagay sa buhay natin. Puro takot. Naiintindihan niyo po. Are you getting the point, guys? Are you getting the point, guys? Yes. Ipapahiya lang kayo ng kasalanan. Amen? Kaya po ang sagot, redemption, pagtubos, katubusan. Kaya po si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo para po tayo'y matubos, mabayaran sa anumang klase ng ating mga kasalanan. Sabi ko po, Lord, kung wala ka sa buhay ko, kung wala kang pag-iingat at hindi mo ko tinawag para magbibig sa iyo, malamang, isa na ako sa statistics. Hindi na nito. Nabilang ako sa statistics. Hindi ko po kinaiyak, pero kasi ang galing ng Diyos. Naiintindihan niyo po ako. Kaya po naiintindihan ko ngayon yung biyaya ng Diyos. Anong ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Kaya po ako nakatayo dito dahil lang po sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, bago po tayo nandito. Kaya ang tao ko ay naligaw, no? Isipin nyo kaya, kaya ko to. Parang po ako, magbabago na ako bukas. Ganun po ako nung araw. Basta po, magbabago na po ako. Hindi ko na po ulitin. Yung bukas mo, naging next week. Naging next year. Naging balang araw. Hanggang sa tumanda na tayo, wala pa rin nabago. Ang tao po kasi ay naligaw. Pero hindi sinukuan ng Diyos.
Kahit po tayo naliligaw ng landas, hindi ka sinukuan ng Diyos. Ito ang pinamagandang balita. Hindi iniwanan ng Diyos ang tao sa kalikuhan. Kahit naligaw ang tao, hinabol pa rin siya ng Diyos. Kahit tumalikod ang tao, hindi tumalikod ang Diyos. Kahit nagkasalang tao, naghanda ang Diyos ng kapatawaran. Mga kapatid, baka nandito ka ngayon, naaalipin ng kahihiyan, naaalipin ng galit, naaalipin ng bisyo, naaalipin ng takot, naaalipin ng kasalanan. Gusto kong marinig mo sa oras na ito, mga kapatid. Hindi ka isinilang para maging bihag. Amen. Isinilang ka para maging malaya. Amen. Ipalapakan natin ang Diyos. Gusto niyo palapakan. Ngayon, malinaw na. Baka, no, ang plan ng Diyos, naligaw ang tao sa kasalanan. Ito po mas malalim na tanong. Bakit may gumugulo pa sa eksena? May nagugulo sa eksena. Ayos ni. May nagugulo ni. Meron po kasi tayong kaaway na gustong basakin ang plan ng Diyos. May utak bang nasa likod ng kaguluhan ito? Yan po ang haharapin natin sa susunod na punto. Sino ang agagulo na ko? Sa plan ng Diyos. Pero hindi kayang talunin ang plan ng Diyos. Si Satan po ang tagagulo ng plano ng Diyos. Pero hindi niya po kayang talunin ang plano ng Diyos. Sabi po sa Efeso 2:2, noon kayo'y namumuhay ayon sa diwa ng sandikurang ito at sa pinuno ng kapangyarihan sa kalawakan. Ito po yung si Satanas, mga kanyang mga ampon ng kadimonyohan. Ang espiritong gumagawa ngayon sa mga suwain sa krus. Okay, tingnan po natin. Mga kapatid, malinaw po sinasabi ng Bible. Meron tayong kaaway. Hindi yung katabi. Hindi rin nasa ikot mo. Baka kung kayo hindi rin na. Okay? Masarap. Hindi rin po rin ako. Lalo naman di ako. Okay? May gumugulo sa ating buhay. May kumukontra sa plan ng Diyos. At ang pangalan niya ay Satanas. Sabihin natin, Satanas. hindi po yan Satanas yung katabi mo. Okay, tumingin sa kanya. Sabihin lang po natin, Satanas. Satanas. Yan po ang ating kaaway. Alam niyo po, ayaw po kasi ng Diablo ang plano ng Diyos. Ayaw niya yung plano niya sa'yo. Hindi galit ang Diablo dahil masama ka. Alam niyo ba yun? Galit siya dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. That's the very reason kung bakit gusto ka niyang lituhin, gusto ka niya huwag ka magsimba, gusto ka niya kung ka na lang sa barkada mo, sa kaklase mo, kung saan na mo gusto pumunta, kung ka na lang, huwag ka na lang dyan sa in-life Christian kahit taba-taba ng pastor doon, pero pogi. Hindi na po ba natin? May potential, ayaw ko kasi galit siya sa'yo dahil may potential ka sa kaharian ng Diyos. Galit siya sa'yo dahil may tawag ka na pwedeng makasira sa mga gawa niya. Kaya ang target niya ay hindi po lang yung kasalanan. Ang target niya, sirain niya yung pagkakakilanlan mo kay Kristo Jesus. Gusto niya sirain ang testimony mo, patotoo mo, kaya sasaksakan ka niya ng kung ano-ano sa isip mo, sa puso mo. Kasi makagagawa ka ng hindi maganda, makakapagsalita ka ng hindi maganda, magkakaroon ka ng mga ako. Sabi yan ako. Yes, ayok ko na sa church na yan. Ay, papogi ang pastor dyan, wala akong pake.
Amen? Okay, amen kayo ha. Ang target niya, hindi lang po yung kasalanan natin. So, ang gusto niya po, wasakin ang unity. Hindi po yun ni Sara at BBM lang. Yung unity natin as a church. Eh, ang dami-dami niyang ipapadala rito na kung ano-anong issue, kung ano-ano mga kaisipan, damdamin. Gusto niya kasi ang mga churches hindi nagkakaisa. Amen po. Amen po na bro. Ang gusto niya, durugin niya ang iglesia. Dito sinasabi natin, Pastor, parang malas ang buhay ko. Hindi po lahat malas. Minsan, mayroon talagang labanan. May pumipigil sa ganda ng plano ng Diyos sa buhay. May kontrabula. Parang kung virus, no? Kaya alam niyo po, ang modus ng Diablo, kasinungalingan, bago kasalanan. Sa umpisa, bulong-bulong lang. Hindi mo ka narinig, sinabi niya, ha? O, nakatay ka sa kita. Bulong-bulong lang. Sa umpisa, bulong-bulong lang. Ako, minsan lang naman, di ba, sarap naman ito. Eksakto lang ba kailangan? Kunin ko na. Bulong-bulong lang yan. Sa huli po, yung mga bulong na yan, mauuli sa pagkamna. Hindi mo na makikita. Kasi sa gagawa kayo ng mga alusot sa sarili mo, justification, kaya ko lang ba nagagawa? Pastor na. Kaya naman nila ko kayo. Bakit? Yung nakuha niyo po ako. Gusto nagkakaroon ka rin ng mga justification sa sarili mo. Pinaniniwalaan mo na yung kasinungalingan ay totoo. So yung kasinungalingan nagiging totoo na. Nakukuha po ba natin? Kaya po tandaan po natin si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Parang virus sa computer. No? Hindi mo agad makikita. Hindi mo minsan pansin agad. Pero unti-unting sinisira ang buong system. Ganon din po ang ginagawa ng Diablo sa buhay natin. Unti-unti kang sisirain ng Diablo. Nagsimula ka patikim-tikim. Hanggang ito ay lumahin. Hindi na po natin. Are we getting the point, guys? Ano niyo po ito po maganda? Parang gusto ko yung kanta na yun. Target niya kasi unity. Pagkakaisa, yung pagkakaisa mo, yung di ba tayo nakipagkaisa sa Diyos? Bawasakin niya yung pakikipag-isa mo kay Kristo. Gusto niya, galit ka rin kay Kristo. Kaaway ka rin niya, kasama ka niya, kaaway ng Diyos. Hello? Kala nyo, kampi kayo sa Satanas, pagkakampi kayo sa kanya. Hindi, kaaway ka rin niya, kahit kumampi ka sa kanya. Level ka niyang mamahalin. Naintindihan po ba natin? Kaya po, totoo lang, no? Kapag po kasi, pag kasi hindi niya kayang, alam niyo po, totoo lang, hindi niya kayang pigilan na kaligtasan natin. Kaya kung gagawin niya, guguluhin niya ang samahan. Makinig po tayo. Ang target niya, guluhin niya ang samahan. Kaya napapansin niyo po, ang dami nating naranasan, guys. Kasi gusto niya talaga. Gigil na gigil siya sa mga churches. Lalo na kapag ang church, kagaya natin, very loving ang relationship. Asar na asar siya. Kaya guguluhin niya, kaya gagawa siya ng mga iba't ibang mga eksena sa buhay natin para tayo hindi magkaintindihan. Naiintindihan. Away sa pamilya, pampo sa church, right sa ministry, ingkit sa leadership. Dahil alam niya, kapag basak ang unity, mahina ang patotoo ng church. Yan ang gusto niya, pahinain ang ating patotoo. Minsan akala po natin, si Satanas ang kalaban natin.
Pero minsan, ang tunay na problema, may pride lang talaga tayo. Minsan, hindi na natin kailangan sa Satanas para magkagulo tayo. Hindi pa niya. Amen. Pero alam niyo po, ito maganda. Kahit gano'n man siya gumagawa sa buhay natin, limitado ang kapangyarihan ng Diablo. Tandaan natin, si Satanas, created being lang siya. Nilikha lang din siya ng Diyos. So, bagamat meron siyang kapangyarihan na meron mas kapangyarihan na wala tayo, limitado lang ang kaya niyang gawin. May hangganan ng galaw niya. Hindi kanya kayang patayin, hindi kanya kayang wasakin, pwede kanya takutin. Kaya si Satanas, para po siya maatungal ng leyon na walang ngipin. Ano niyo po yun? Para siyang di ba nakatakot yung atungal ng leyon? Pero tandaan niyo, si Satanas bungal. Totoo to. Sisintakin ka lang niya. Papatayin ka lang niya sa sindak. Pero hanggang dun lang siya. Pero pag tinawag mo si Jesus, sumamba ka kay Jesus, manginginig na siya, tatakbo siya kalayo. Kapag ang church, nagkaisa, nagmahalan, nandidiri siya. Gusto niyo pong lumayo ang demonyo sa ating lugar. Magmahalan tayo. Magkaisa tayo. Can you say amen to that? Kaya mga kapatid, no? Alam niyo po ba si Satanas bago gumawa sa buhay mo, hihingi pa siya ng approval sa langit. Lord, pwede po ba? Pakinamin. Hindi po absolute ang power ni Satanas. Yung pag ginusto niya, gagawin, hindi po. Kung hindi siya pinayagan ng Diyos, hindi kanya pwedeng gagawin. Kaya hindi natin siya pwedeng katakutan. Kahit pa po tayo yung church natin, katabi ng pintuan ng impyerno, hindi tayo mayayanig. Amen? Kaya po, wala siyang magagawa sa atin. Kapatid, ang Diablo ay may intensyon na wasakin ka. Pero ang Diyos ay may intensyon iligtas ka. Kaya susing katotohanan dito, kapatid. Hindi niya kayang talunin ang plan ng Diyos. Kaya lang niya manggulo, kaya lang niya manlinlang, kaya lang niya manira, pero hindi niya kayang baguhin ang pasya ng Diyos. Kung ang pasya ng Diyos sa'yo, pagpalain ka, kung ang pasya ng Diyos pagalingin ka, kung ang pasya ng Diyos sa'yo ay pagbaguhin ka, hindi niya kayang baguhin ang pasya ng Diyos. Hindi niya kayang burahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi niya kayang pigilan ang pagtatagumpay ni Kristo. Tandaan po natin ito, nakakatandaan niyo po kayo last week. No? Kahit na may basag-basag tayo, may pilat ang ating buhay. Dahil kung nasa kay Kristo tayo, magpapass through ang liwanag ng Diyos. Siya mag-in sa lahat ng gaps na ito. Amen? Kaya kung may plan ng Diyos, naligawan tao, naggulo ang Diablo, o sino pa magpapalaya sa taong alipin ng kasalanan? Ito pong sagot, mga kapatid, hindi po bagong gobyerno, hindi bagong Pilipinas. Isang pangalan lamang, isang tagapagligtas lamang, isang hari lamang, ang pangalan niya ay Jesus. Si Jesus ang sentro at tagumpay ng tagumpay ng plano ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Ready pa po ba kayo mag-extend po tayo? Laguna, okay po ba? Church, balikan natin ang sandali ng ating tinaha. So, may magandang plano ang Diyos, naligawan tao sa kasalanan, gumugulo nagugulo ang Diablo. Ngayon, no, pinapagitna ng lahat. Ito po ang sentro ng Biblia. Ito ang puso ng mensahe. Si Jesus, hindi po lang siya ideya, tandaan po natin, si Jesus po ang pag-asa ng mundo. Hindi lang po siya isang idea, hindi siya isang sistema, hindi isang relihiyon, siya ay isang buhay na
tagapagligtas. Sabi po sa Efeso 1:10, ito ang panukala ng Diyos sa takdang panahon, pag-isahin sa ilalim ni Kristo ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Lahat ay nasa ilalim ni Kristo. Amen? So si Jesus po ang tumupad ng plano ng Diyos. Matagal na itong nakaplano mga kapatid. Mula pa sa Israel, tandaan natin, kaya nga doon sa panahon nila, may dugo sa kordero, tama po, kaya po meron silang pinapatay na lamb. Si Kristo po yun. Yung handog sa tabernakulo, si Kristo po yun. Yung sakripisyo sa templo, lahat po yun ay anino lamang. Ang tunay na kordero ay si Jesus. Gina natin sa Efeso 1:7, di ba? Sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo'y pinanaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Pero kung dugo, Jesus. Kasi po si Jesus, no? Tandaan po natin ang matagal na po yan, sabi ko. So yan, no? So niligtas po tayo dahil po sa may dugo. No? Niligtas tayo dahil po sa dugo ni Kristo na dumanak. May krus na tinayo. May anak na namatay. Parang utang na milyon-milyon. Wala kang trabaho, wala kang kailangan, wala kang pambayad. Biglang may dumating. Hindi po bumbay. Sinabi, sabi sa'yo, ito ba yan? Bayad na utang mo. Buo na. Tatanungin mo, magkano po binayad mo? Sagot na, hindi pera. Buhay. Ganyan ang ginawa ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Yung dugo na tumigis sa kanya, sinasabi niya, this blood is free. Itong dugo na to ay para sa iyo. Tignan po natin, sabi po tayo ngayon kakatunayan, si Jesus ang pumalot po sa Satanas. Ginawa niyang isa ang dating magkalayo dahil si Kristo ay namatay at nabuhay. So, yung dating Diyos at tao ang nagkalayo, napaglapit. Yung Hudyo at Hintil, mayroong divisyon, pinagkaisa. Yung makasalanan at banal, nagkalayo. Ngayon, dahil kay Kristo, ginawang isa ang dating Masa. Amen? Sabi ko natin dito sa 14, ginawa niyang iisa ang dating magkalayo. Let's now go to 3, si Jesus po, ang sentro, hindi ikaw. Sabi natin, hindi talikod. Kapatid, pakinggan dito. Ang mundo ay hindi lamang po umiikot sa iyo. Minsan kasi feeling natin, parang lahat na lang, ikaw sa'yo lang umiikot eh. Feeling mo, entitled ka talaga. Tama ba? Hindi po sa'yo umiikot. Ang church po ay hindi rin umiikot sa'yo. Hindi rin po rin kay pastor. Ang plan ng Diyos ay hindi umiikot din sa'yo. Umiikot po lahat kay Kristo. Kaya pag binasa niyo po ang Bible mula Genesis to Revelation, wala yang tinutumbok kundi si Kristo. Iisa lang. Lahat yan ay nakatutok kay Kristo. Kapag ginawa mong sentro ang sarili mo, kapatid, mabilis masaktan. Mabilis ka magtampo. Mabilis kang umalis, mag-left the group. Mabilis kang mawala ng gana. Kapag si Jesus ang sentro, kahit mahirap, kahit masaktan, kahit hindi ka minamahal, kahit nakakapagod, magpapatuloy ka, kasi po, kahit po tayo tumumba, baka dahil kay Kristo tayo umibig. Para po gulo ng bisikleta. Kung ang gulo po ng bisikleta, walang sentro. Alam niyo po, di ba? Alam niyo, pag walang sentro yun, kailangan ng sentro yun eh. Yes. Kung ang buhay po walang sentro, wasak po ang direksyon. Si Jesus ang sentro ng gulong ng buhay natin.
Tinatandaan, pang-apat, si Jesus ang nagbubuklod sa lahat. Si Kristo, binuo-buo ang lahat. Hindi perfect. Alam mo yung church na ito, hindi mo ito perfect. At you can never find a perfect church. Lagi kang meron ka mapipintas, meron ka makikitang kulang, meron ka makikitang pangit. But even though this church is not a perfect church, si Jesus ang sentro ng church. Amen. Hindi po instant, pero may direksyon, may proseso. Niligtas tayo, sa uli may dugong dumanak, may krus po na tinayo ang Panginoon. Amen? Kapag proseso sa sentro natin, si Jesus po ang kailangan po natin. No? Ngayon mula po sa sirang pamilya, sirang relasyon, sirang pagkatao, sirang kinabukasan, kay Kristo binubuo ang lahat. Sabi ko nga sa inyo, ako, sirang-sirang buhay ko noon. Kaya, ang buhay ko talaga, wala, di ba sabi, huwag ko pa sinasabi sa inyo, napakapangit ng aking. Pero binuo ng Diyos. Amen. Can you say amen to that? Amen. Kapatid, hindi po instant ang pagbabago, pero may proseso at may pag-asa. No? Amen po. So, ang ating pong huling point 5 na natin, si Jesus po ang panghuling tagumpay at plano. Si Jesus sa huling salita na sabi niya, naganap na. Ibig sabihin, wala na pong gagawa nito, kundi siya lamang. Kakamali, ang church po, ang buhay na patunay ng plano ng Diyos. Ngayon ang tanong, saan makikita ngayon sa mundo ang natupad ng plano ni Kristo? Sino magdadala ng liwanag ni Jesus sa dilim ng sanlibutan? Sino magiging buhay na patunay na totoo ang ginawa ni Kristo sa krus? Ang sagot, ang church. Ikaw at ako. Sabi po sa Efeso 3:10, no? Sa pamamagitan ng iglesia, tayo po yun, malalaman ng mga pinuno at ng mga kapangyarihan sa langit ang karunungan. Kapatid, ang church ay hindi lang po tayo tinubos na Panginoon wala sa kasalanan. Itinalaga din po tayo. We are being committed and commissioned by God. Hindi lang tayo Sunday Christians, hindi lang tayo Kristiyano pag linggo, hindi lang po tayo nagpapacheck na attendance kay Pastor para malaman, para makapagpatuloy. Hindi po tayo nagpapakinig lang ng word. Tayo po ay kinatawan ni Kristo. We are ambassadors of Christ. Tagapaghatid ng liwanag at ang buhay natin ang magsisilbing patunay na buhay si Jesus. So ang church ay isang display center. Kaya ka lang dito, niligay ka ni Lord sa invitation fellowship. Para ikaw i-display ang buhay mo na ano? Nakatapatan, biyaya, at pag-ibig ni Diyos. Amen. Kaya tayo nakakaranas ng problema, nakagalingan, katubulan sa problema, pag-iingat ng Diyos, para mahayag kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen. Ang church po ay pinag-isa, hindi pinagkakapirahan. Ang church hindi binuo ng Diyos para po paghatian natin kung ano man meron dito, kundi para pag-isahin tayo. Hindi po tayo for Ilocano Church lang, hindi tayo Tagalog Church, hindi tayo Mayaman Church o Mahirap Church. Tayo ay Iglesia ni Cristo. Amen. Amen? So kakapa, nakita natin, ang church, ang bagong pamilya ng Diyos. Ito ang pamilyang sama-samang nagdarasal, sama-sama nagmamahal, sama-samang bumabangon. Kung hindi siya pinihagan ng Diyos. Nakikita po ba natin yung sorry po. So nakita natin dito mga kapatid. Tayong lahat, ang nais po ng Diyos, no? Wait po. No? Dahil dadalhin, sabi ko naman lang, idadalhin tayo sa bagong pamilya. Kung sabi ng tayo po. Hindi perfecto. May sariling topak. May sariling kahinaan. Pero itong po pamilya ng Diyos, no? Sama-sama po tayong bumabangon. Tumakas sa biyaya ng Diyos. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may karumihan. Kabahuan.
Pero dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, kaya tayo lahat nagpapatuloy. Kaya Amen. walang magaling, walang sino man dito mamagaling, kundi si Jesus lang po ang magaling sa church na to. Amen. So ang church po, ang daluyan ng katuparan ng plano ng Diyos. Tayo po ang magdadala ng pag-asa ng Diyos. Tayo rin po ang magdadala ng tulong. Kaya po tayo, church, bukas tayo dapat sa pagtulong kahit hindi po sila mag-church dito. Kasi po tayo ang daluyan ng pag-asa ng Diyos. Amen. Amen. Amen? Kaya tayo umaabot, tayo nagbibigay kung saan natin. Kasi po, ang gusto natin, madama nila yung pag-ibig na nararamdaman natin. That's a very reason. So, kaya kung may Pasko, dapat yun ang ating nais mangyari. Sa ganito kapasko ng pagbibigay, ibigay po natin yung magandang regalo, si Jesus. Kaya mag-iibanghelyo tayo. So, sino po magpapahayag ng pag-ibig ng Diyos? Sa pamagitan pa rin ng church. Kaya tayo po ang gamit ng Diyos sa pag-ibig. Hindi ang hell, hindi ang internet, hindi ang langit mismo. Tayo ang kanya pinili. Kaya ako po ngayon, nakikinig dito sa pastor na mataba. Pero po, dahil nais ng Diyos, nakikinig mo, napinili ka na para sa kanya. Ang church, hindi biro ng Diyos para pagkatian, kundi para pag-isahin. Kaya mga kapatid, kung ang plan ng Diyos po, no, natupad kay Kristo, ngayon, nais niyang makita sa pamamagitan mo. Hindi ka sobra, hindi ka extra, hindi ka replacement, hindi ka rin option. Ikaw ay bahagi ng kanyang walang hanggang magandang plano. Amen. Ngayon, church, kung si Jesus ang tumutupad ng plano ng Diyos. At ang church ang patunay, no? Naligaw ang tao, pero kung gusto po natin, si Jesus po dumating at tinupad ang plano. Baka po nandito ka ngayon, kapatid. Sinasabi mo, Pastor, ang tagal ko na po sa church na to. Ano pa tayo sa bahay na? Pa-Bible pa tayo. Kaya wala pa rin po ang direksyon. Pastor, kilala ko si Jesus sa isip. Pero hindi ko talaga ako sumusuko sa akin. Amen. Pastor, alam kong may plan ng Diyos. Pero para kasi ako ang problema. Church, pakinggan ito mabuti. Ang plano po ng Diyos ang hindi lang para sa mundo, kundi para ito sa iyo mismo. Kapatid, sa sandali ito, kung ikaw ay pagod na, kapatid, kung tayo po'y mapagod na sa buhay, pagod na tayo sa sarili natin, diskarte, ang tagal ko na, parang naliligaw po ng direksyon, parang gutom ka na sa tunay na simula. Ito po ang sandali mo. Ito ang pagkakataon mo. Hindi ito po ay ang oras ng Diyos para sa iyo. Kapatid, kung handa ka nang isuko ang lahat, kanina mo pa kasi narinig, ang gusto mo lang maranasan at isuko ang lahat sa Diyos. Kapatid, dinayahan po kayo lahat. Tumayo para sa kung sabi-decide ka, Lord, sa umagang to, tatalaga ako para sa iyo. I want you to stand. Di po, kayo po kayo sa ngayon. Wala pong pilitan. Kung gusto nyo tumayo, ito pong pagtayunin natin ay isa pong pagpapakita sa Diyos na handa na tayo sumuko sa Panginoon. Sabahin niyo po kami sa pag-awit na. Gawin po natin declaration ngayong umaga.
buhay. Sabihin natin, Panginoon Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Naligaw ako sa sarili kong kaparaanan. Ngayon, nagtitiwala ako sa iyo, Jesus, bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa krus, salamat sa dugo mo, salamat sa bagong simula. Mula po ngayon, ako po ay susunod sa iyo. Hindi na po ako masusunod. Ikaw na, Panginoong Jesus. Amen. Kaya naman po, parang po sa mga bawat sa matagal na mananampalataya, kung ikaw po'y naman dati masigla, naglalamig ka, papadalangin ko po kayo. Tandaan po natin, hindi ka tinawag ng Diyos sa simula lang. Tinawag ka ng Diyos para sa katapusan. Ama, binabalik ko sa iyo ang aking puso. Sabihin niyo po ito, Ama, binabalik ko sa iyo ang aking puso. Lumayo ako sa apoy. Ibalik mo ako sa apoy. Nawalan ako ng gana. Ibalik mo ang uhaw ko sa iyo. Hindi ako kayang ayusin ang sarili ko. Kaya sinusuko ulit ang lahat sa iyo. Gamitin mo ako ngayon sa iyong walang hanggang plano sa pangalan ni Jesus. Church, pakinggan nito. Hindi tayo tapos sa simbahan. Tayo ay simulan pa lang sa mundo ito. Hindi ito pagkatapos ng serbisyo. Ito po ay simula ng misyon. Sa panahon ng magulong mundo, ang church, ang pinapakita ng Diyos sa iglesia nito, ikaw ang kanyang gagamitin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, Ama, na pumili sa inyo, si Kristo na tumubo sa inyo, at ang Espiritu na naninirahan sa inyo. Lumakad kayo bilang mga anak ng liwanag, bilang buhay na patunay na kanyang walang hanggang plano sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you.